Hapon po sa inyong lahat. Hindi rin nakilala ako ng isang kamot. Okay lang yan, hindi ko rin kayo kilala. So, ako nga pala si Life Coach Paul, isa pa akong life coach sa group namin sa Transformers. So, ngayon, inatasan sa akin ang paksa tungkol sa Biblia. Karamihan sa atin ay nakakita na ng Biblia. Pero kung wala tayong karanasan sa pagbabasa at pag-aaral nito, para lang ito karaniwang libro, tulad ng ibang ordinaryong libro o aklat. Ngayong hapon, malalaman natin ang mahalagang katotohanan tungkol sa Biblia, na ito ay isang pinakamatandang aklat sa mundo at hindi ito katang-isip lamang. Ang mga kwento at mga taong binanggit dito ay totoo at napatunayan na totoo. Nababasa nyo? Okay. Thank you. So, yung paksa natin ngayon ang Biblia. Ang Bible verse natin or talata galing sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Okay? So, inaaghat ko ang kada usa na magatok daw to honor the Word of God habang binabasa natin yung salita ng Diyos. Okay? Pakinggan natin yung salita ng Diyos, 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Let us pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin na makapagbigay ng pugay sa iyo. At salamat rin po sa mensahe na hinanda mo ngayon para malaman namin tungkol sa Biblia. Naghihingi po kami, nagdadasal po kami na buksan mo ang aming isipan at bigyan niyo kami ng kaunawaan sa mensahe mo ngayon. Ikaw po ang makatanggap ng papuri kasi ikaw ang Almighty God. We pray this in Jesus' name. Amen. Nagikalikod kita. Yung talata natin, mga kaibigan, galing sa pangalawang Timoteo. Nasa New Testament or Bagong Tipan. Ang pangalawang Timoteo, ito ay sinulat ni Apostol Pablo noong siya ay ikalawang beses na bilanggo sa Roma sa pagitan ng AD 64 at 68. Isinulat niya ito para kay Timoteo na ang tinuturing niyang anak sa pananampalataya. At si Timoteo ay nasa Efeso. Ngayon, babasahin natin ang unang pangungusap sa ating talata sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. So, dahan-dahan natin uunawain itong talata na to. Sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Itinuturo ng talata na ito o versikulo na to ng lahat ng kasulatan o ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Kung sa English na translation, all Scripture is breathed out by God. Ibig sabihin, ang Biblia ay inspirasyon ng Diyos. So ang ibig sabihin ng kinasihan ay inspirasyon ng Diyos. Kung ito ay inspirasyon ng Diyos, siya ang pangunahing pinagmulan
at may akda nito. Ang ibig sabihin nito, kung ito ay inspirasyon ng Diyos, ang pinaka main author, di ba bawat aklat, mayroong mga author. Okay? Ngayon, ang talata na to, nagtuturo sa atin, ang pinaka main author ng Biblia ay ang Diyos. Okay? Hindi lamang galing sa kalooban at kaalaman ng tao. Okay? Ipinapakita nito na ang Biblia ay mensahe mula sa Diyos at nagmula sa kalooban ng Diyos. Kasi siya yung pinaka may akda or main author. At tinuturo sa atin ng mga sumulat ng kasulatan na ito, tinuturo nila na hindi sila ang pangunahing pinagmulan o pangunahing may akda nito. Kaya nga sabi dito, sa 2 Timothy, all scriptures is breathed out by God. Hindi lang nagmula lang ito sa kaisipan ng tao, hindi lang ito nagmula sa kaalaman o kalooban ng tao, kundi ang Diyos mismo nagmula sa Kanya, siya ang nagbigay ng inspirasyon sa kasulatan o ang Biblia. Okay. Dahil ang pangunahing may hakda ng Biblia ay ang Diyos, masasabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Sapagkat galing sa Diyos ang may akda at ang mensahe. Diba? Ang tinuturo sa atin dito sa talata nito, yung kalagayan ng Biblia ay inspirasyon ng Diyos. Ibig sabihin, galing sa Kanya yung mensahe. Siya yung pinaka main author o pinaka unang may akda. So, kapag binabasa at pinag-aaralan natin ang Biblia, dapat nating maunawaan at tanggapin na ang binabasa natin ay ang mensahe at kalooban ng Diyos. Hindi lang kalooban ng tao. Itinuturo nito sa atin na ang tanging paraan para malaman ang kalooban at mensahe ng Diyos ay ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Dahil ito ay mula sa Diyos. Kung gusto mong malaman yung mensahe ng Diyos sa iyo, basahin mo yung Biblia. Kasi sabi sa talata, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos o inspirasyon ng Diyos. So, para sa mga nagsasabi na ang Biblia ay galing lamang sa kalooban ng tao, ngayon, alam natin na hindi ito totoo. Diba, mayroong mga tao na hindi tinatanggap yung Biblia, ginawa lang yan ng tao. Pero sabi sa talata na to, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, hindi totoo yun. Sinasabi sa ating talata or bersikulo na ang Biblia ay inspirasyon ng Diyos, na siya ang pangunahing may akda o main author. Dahil dito, kung gusto nating malaman ang kalooban at mensahe ng Diyos, kailangan natin buksan ang Biblia at basahin at pag-aralan ito. Hindi natin kailangan tumingin o humingi sa ibang aklat o tao. Ang Biblia ay mula sa Diyos. Kaya ito ay walang mali sa pagpapakita sa atin ng kalooban at mensahe ng Diyos. So ang Biblia ay perpekto. Perpekto siya na magturo tungkol sa katotohanan o kalooban ng Diyos. Perpekto po yung Biblia. Kaya ito ay walang mali sa pagpapakita sa atin ng kalooban at mensahe ng Diyos. Dahil walang mali ang Biblia, ito lamang ang dapat nating pinagkukunan para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi
sa ibang aklat o libro. Yan ang tinuturo sa atin dito sa talata natin. Hindi natin kailangan pumunta sa ibang aklat kung gusto natin malaman ang kalooban. Ano ba yung English ng kalooban? Will. Kung gusto mo malaman yung will of God, nandyan po ang Biblia. Kasi yung turo sa atin sa talata, all scripture is breathed out by God. Sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na ang lahat ng kasulatan ay inspirasyon ng Diyos, galing sa Diyos. Ang Biblia ay walang mali dahil ang pangunahing may akda o main author ay ang Diyos. Ang Biblia na tinutukoy natin dito, ang lumang tipan at ang bagong tipan. The Old Testament and the New Testament. The 66 books. Yun po yung tinuturi natin na kasulatan na inspirasyon ng Diyos o galing sa Diyos. So yung unang punto natin dito, dapat natin paniwalaan na ang Biblia ay mula sa Diyos, kaya ito ay walang mali at mapagkakatiwalaan upang malaman ang mga katotohanan tungkol sa Diyos. Ngayon, balikan natin yung Bible verse natin para alamin yung sunod na pangungusap. 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan. Sabihin mo sa tabi mo, mapapakinabangan. Okay, thank you. Sinasabi sa ating bersikulo o talata, mapapakinabangan. Ang ibig sabihin nito ay useful or kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit inspirasyon ng Diyos ang Biblia ay upang maging kapaki-pakinabang. At kapaki-pakinabang ito dahil ito ay mula sa Diyos. Ang dahilan bakit ito useful or kapaki-pakinabang dahil galing ito sa Diyos. Yun po yung main reason. Ang inalarawan sa atin ng Biblia ay kapaki-pakinabang o useful. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi regular o palagi na gumagamit ng Biblia. Okay? Kaya ang kanilang Biblia ay puno ng alikabok sa bahay. Siguro hindi nila alam na ito ay kapaki-pakinabang. Kaya hindi nila ito ginagamit palagi. Ngunit para sa atin na nakarinig, taas ang kamay ang nakarinig, at nakaalam na ang Biblia ay kapaki-pakinabang, alam nyo na, useful yung Biblia, sabi ng salita ng Diyos, it is useful. Ay kapaki-pakinabang, dapat natin itong gamitin palagi. Sinasabi mismo ng Biblia na ito ay kapaki-pakinabang. At kapag alam natin na kapaki-pakinabang ang isang bagay, natural lang na ginagamit natin ito palagi. Pag yung isang bagay ay useful or kapaki-pakinabang. Ganon din sa Biblia. Kailangan natin itong gamitin palagi o regular. Dahil sabi ng Diyos na ito ay kapaki-pakinabang. Pag sinabi ng Diyos na useful, totoo yan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Amen ba? Amen! Bakit seryoso naman. So ngayon, ganun din sa Biblia. Kailangan natin itong gamitin ng regular o palagi dahil sinabi ng Diyos na ito ay kapaki-pakinabang. Yan ang kalagayan o estado ng Biblia.
na maging kapaki-pakinabang. Di ba? So, isa sa mga dahilan bakit palagi mo, araw-arawin mo nang gagamitin yung Biblia, dahil alam mo na, itinuro sa atin ng Diyos na yung salita niya ay kapaki-pakinabang. Yun po yung main reason o pinakadahilan mo bakit mo gagamitin yung salita ng Diyos araw-araw. Mamaya, magbibigay tayo ng Biblia. Hopefully, hindi siya maging puro alikabok. Di ba? Gagamitin nyo. Amen? Amen. Praise God. Ipinapakita sa atin ng ating bersikulo o talata, mababasa natin, na ang layunin ng pagiging kapaki-pakinabang ng Biblia ay para sa pagtuturo. Okay, yan? Pagtuturo, pagtutuwid, pagwawasto, at pagsasanay sa katwiran. So, ang English dito ng katwiran ay in righteousness. Kung hawari-waray, kamatadong. Dahan-dahan natin itong unawain upang maintindihan ang layunin ng Biblia na maging kapaki-pakinabang. Ang salitang katwiran o righteousness ay ang dahilan o sentro ng layunin ng pagiging kapaki-pakinabang ng Biblia. So ang sentro or main reason ng pagiging useful ng Biblia is for righteousness, para sa katwiran. Yan po yung pinaka-sentro niya o yung pinupunto niya. Okay? Ipinapakita nito sa atin na ang Biblia ay kapaki-pakinabang. For example, kapaki-pakinabang ito para sa pagturo ng katwiran o righteousness. Ang Biblia ay useful para to teach in righteousness. Useful for teaching in righteousness and training in righteousness. Pagtuturo sa katwiran, para sa pagtutuwid sa katwiran, para sa pagwawasto sa katwiran, at para sa pagsasanay sa katwiran. Ang sentro ng layunin ng Biblia, kung para saan ito kapaki-pakinabang, ay para sa katwiran o righteousness, kamatadong. Halimbawa, tanong ko na lang, bakit kapaki-pakinabang ito gamitin para magturo at magsanay ng katwiran? Bakit ibinigay ito ng Diyos, yung Biblia galing sa Kanya? Ang layunin niya para turuan yung mga tao niya sa katwiran o righteousness. Para turuan. Bakit kailangan turuan ng tao niya tungkol sa righteousness? Para malaman natin yung sagot, babasahin natin yung Roma, yung inote na ng mga kasamaan ko kanina, Roma, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 10. Verse 9, ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Yung Hudyo, ito yung mga taga-Israel. Sila yung unang nakatanggap ng salita ng Diyos. Okay, kaya nga, mapapansin mo sa Biblia, yung mga Hudyo, ito yung mga ma-pride. Pakiramdam nila, sobrang linis nilang tao. Okay? Na yung iba, yung hindi Hudyo o Hintil, marumi sa kanila. Kasi yung Hintil, hindi nila unang natanggap yung salita ng Diyos. So, hindi nila alam kung paano maging matuwid o malinis sa harapan ng Diyos. Ngayon, sabi dito ni Pablo sa Roma, ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi. Kahit na sa anong paraan, sapagkat amin nang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Grego o Hintil, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. So, yung tinuturo dito ni Pablo, Hudyo ka man o Hintil, Pilipino ka man, Chinese, Hapon, papreho kita kaatubangan ng Diyos. Hailarong, ada kita hailarong hansala. Makasasala kita. Diri kita malimpyo hatubangan ng Diyos.
Maybe ang kanina na inya ka ni Brother Rex na matino, ang karitsi ko na to, matuwid. Okay? So, sabi ni Pablo, lahat ng tao, waray-waray ka man, taga-Samar ka man, taga-Leyte ka man, taga-Dulag ka man, o sa lekaton kinaiya, ada kita ha ilarumhan sala. Versikulo 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Meron ba ditong gusto magtaas ng kamay na matuwid siya? Wala. Ano ang dahilan bakit walang matuwid? Dahil lahat ng tao ay nasa ilalim ng kasalanan. Ang resulta sa pagiging ilalim sa kasalanan, ang resulta niyan o bunga ay hindi maging tuwid sa harapan ng Diyos. Unrighteousness kung sa English. Itunuturo sa atin ng mga talatang ito na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ito ay katapos ng disobedient ni Adam at saka ni Eve. Ang resulta ng disobedient, pagsuway ni Adam at ni Eve, ang resulta, lahat ng tao, lahat ng sangkatauhan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. At sabi sa ng Biblia, dahil nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, walang taong matuwid kahit isa. Ito yung isa sa mga dahilan bakit ibinigay sa atin ng Diyos yung Biblia para turuan tayo paano maging matuwid sa harapan niya. Kasi hindi natin kaya maging matuwid galing sa ating sariling isip at pakiramdam dahil lahat tayo ay makasalanan. Amen? Amen. Ito rin ang sabi sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulwatian ng Diyos. Dahil ang kalagayan ng lahat ng tao ay hindi matuwid, ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia upang malaman natin ang mga katotohanan tungkol sa katwiran ayon sa Kanya. Wala tayong abilidad na gumawa ng katwiran o righteousness na galing sa atin. Kasi we are unrighteous. Ang Biblia, ang talata natin, tinuturo sa atin, the unrighteous cannot produce righteousness of God. Okay? The unrighteous cannot produce the righteousness of God. Yun po yung problema. Hindi natin alam ang righteousness of God. Anong ginawa ng Diyos? Ibinigay niya yung Biblia para malaman natin. Halimbawa ng tinuturo sa Biblia ng katwiran ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Yung tinuturo ng Biblia, paano ka magiging righteous or matuwid sa harapan ng Diyos, katulad dito sa Roma 3:22, sabi dito, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith kay Hesukristo sa lahat ng mga sumampalataya. So yung basihan ng Diyos, ang tinuturo ng Diyos, matuwid ka sa harapan niya kung ikaw meron kang pananampalataya kay Jesus. Wala kang pananampalataya kay Jesus, hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos. Paano yun nangyari? Naging matuwid ang lahat ng tao na mayroong pananampalataya kay Jesus dahil alam natin, namatay si Jesus Christ sa cross. Tama? Sabi ng kasulatan, namatay siya dahil siya ang nagbayad ng kasalanan ng mga tao niya. Binayaran niya yung kasalanan yung kaparusahan ng kasalanan ng mga tao niya, ilinagay kay Jesus. Yung pagiging matuwid ni Jesus, inilagay sa mga tao niya. Okay? Nagkaroon ng tinatawag na imputation o pagsalin. Kaya nga,
Kung ikaw meron kang pananampalataya sa Panginoong Hesus, matuwid ka sa harapan ng Diyos. Pero yung katuwiran mo, yung pagiging matuwid mo, hindi yan galing sa iyo. Galing yan sa Panginoon Hesus. Okay? Ngayon, ipinakita sa atin ng ating talata na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na ang lahat ng kasulatan ay kapaki-pakinabang upang malaman ang katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, kapaki-pakinabang ang Biblia upang malaman natin ang mga katotohanan tungkol sa katwiran ng Diyos o righteousness of God. Kung hindi natin babasahin at pag-aaralan ng Biblia, hindi natin malalaman ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran ay konektado rin sa pagiging matuwid or justification. Konektado yan. Sa pamagitan sa pagkikilala sa katwiran ng Diyos, ang resulta ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Gusto natin, sino dito gusto mong ng kapayapaan sa Diyos? So, ibig sabihin, may mga tao na hindi mapayapa. Sabi dito sa Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Mahalaga talaga ang kapayapaan sa Diyos para sa bawat tao. Huling punto, kailangan nating paniwalaan na ang Biblia ay kapaki-pakinabang para malaman ang mga katotohanan tungkol sa katwiran ng Diyos. Basahin natin ulit yung talata natin, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng mga Diba yung Bible, B-I-B-L-E? So, ang acronym yan. Acronym yan sa the best instructions before leaving earth. Okay? Pwede yun ang ilagay yung meaning sa Bible. The best instructions before leaving earth. Ngayon, nalaman na natin kung ano ang Biblia at kung ang layunin nito, dapat ngayon magbigay na tayo ng panahon, magbasa at aralin ang Biblia na may kasamang tulong ng banal na Espiritu. At sabi pa ng Panginoong Hesus sa Lucas Kapitulo 11, versikulo 28, sabi ni Hesus, subalit sinabi niya, sa halip, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Mapalad, blessed. Another word for blessed is happy. Ang totoong kasiyahan, mga kapatid ko, ang totoong kasiyahan ay nasa salita ng Diyos at pagsunod nito. Wala sa mundo ang katotohanan na totoong kasiyahan. Ang totoong kasiyahan ay nasa Diyos. Pag wala ka sa Diyos, hindi mo alam yung salita ng Diyos, wala sa iyo ang totoong kasiyahan. Ha? Ang Diyos lang ang magbibigay sa atin ng totoong kasiyahan. Let us pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na naka-share kami ng salita mo. I pray, Father God, na kung sino man yung mga tao na nandito, ikaw po yung mag-strengthen sa faith nila, palakasin niyo po sila, baguhin mo sila sa pamamagitan ng salita mo o sa Biblia. I pray na i-bless mo rin yung mga staff dito sa Salag, Dulag, at pati rin yun po yung mga kasamahan namin dito, mga residents dito sa Salag, Dulag. Continue to be lifted up and glorified. We pray this in Jesus' name. Amen.